Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So, ito po yung ating solution. So, ito po yung his po ni Katanim Marvin Baisa. I'm not promoting, okay. Magamit din ako ng Nutrihydro. Pero mas dito kasi ako nakakatipid po mga kabakyard. Ito po yung kanyang pH down. At saka itong ating chelated iron. Lapit na maubos. So itong sa kabila ko kabakyard, itong nasa aking container dito, ito po ay water from the rainwater. Ito ay water from flowing, yung flowing po, kasi merong free flowing po dito sa bahay ng aking mother-in-law. So ito po yung gamit ko. And then sometimes puso po yung sa bumba, no, yung puso. Pero regardless po, kunin natin yung kanyang ppm. Pero gamit ko po kabakyard is easy, no? Easy na po gamit ko ngayon. So ito po yung gamit ko na pH pen meter. Meron pa akong tutorial nito sa YouTube po kabakyard, paano po ito gamitin at paano po ito i-calibrate. So ilagay ko din po sa description ang link po kung saan ko po ito nabili sa Shopee. And then yung link ni Katanim po, ilalagay ko lang sa description kung gusto nyong bumili. Ito. So ito po 4-in-1, meron siyang easy. Ang easy po itong US-CM. Yan po yung easy natin. Meron siyang ppm. Meron din siyang salt. Then pH. So ito po yung gamitin natin. So ang ginagamit ko is ang easy. So yung easy mga kabakyard is somewhere in 1.2 to 1.6 sa lettuce po. So 1.2 to 1.6 or 1,200 to 1,600 kasi itong reading dito is 1,200 and 1,600. So i-read natin ang easy po ng rainwater kung ano po yung reading niya. Yung rainwater ko po na easy is 20, 16, 18. Pabago-bago. Yan ang magbago siya. Nasa 12. So ito po is 12 easy. So ang goal natin is makakuha tayo somewhere in 1,200 to 1,600. So paglagay natin nito ng solution, dapat somewhere there. So dapat ang reading ko dito is 1,212. Okay, 1,212 or 1,300, 1,400, pasok pa rin sa 1,000 kasi ipa-plus natin ito. 12, 14 na nga ito, 16, bago-bago. 12 para talaga yung standard ng aking rainwater sa easy. So hindi ako gagamit ng ppm po easy po gamit natin. Kasi yung easy mas para sa akin, ano siya, mas accurate yung kanyang yung kanyang mixture, no, kung gamitin ko yung easy. So nasa 12 siya, so dapat kukunin ko 1.2 or 1,200 plus 12. So 1,212. Pwede rin yung sobra as long as hindi magkulang. So somewhere in 1,200 to 1,600 po ang reading ko dito after ko malagyan ng A solution and B solution. So ito naman sa ating flowing na water, try natin yung easy niya kung anong difference sa rainwater. So yung reading nito is 701. So 700 easy po ito. From 12 ang rainwater, 700 yung aking flowing. So grabe yung salt nito, no? That's why mas better po gamitin yung rainwater kabakyard kasi malaki yung yung hindi mahirap yung mixture. So dito ang gagawin natin, instead ang ratio natin, range natin ng easy is 1,200 to 1,600. So doon ako sa
i-high ko po siya from 2,000 to 2,500 yung EC ko dito para yung tubo nila halos pareho pa rin. Kasi pag mag 1,200 tayo dito at 1,600, kulang po yun kasi mataas po yung salinity nito. Kasi yung water niya meron ng mga minerals. Compare po sa rainwater. So nakita ko na po yung difference. Yung dito na nag 1,2 ako kahit flowing yung water, 700 yung EC. Wala pang solution yun ka-backyard. Wala pang solution, 700 na yung EC. So, ang advice pala dyan is patasan mo yung solution mo or yung EC mo. Instead of 1,2 to 1,6 kasi yun yung sa lettuce. So, magha-high ako 2,000 to 2,500 po yung aking range. Para yung tubo ng aking lettuce, ganun pa rin compare po sa water. So, ipapakita ko po sa inyo para hindi po kayo malito. So, ito na po yung gawin ko. Ito po ay hindi ko alam kung ilang liter ito kasi nabibase na ako sa EC. As long as pasok sa EC ko, okay na yon para sa akin. Pero ang standard talaga, 1 liter of tubig is 2 ml ng solution A, then 2 ml ng solution B. Okay po? Then 2 ml ng chelated iron, pero last na ito gamitin po. Mamaya na tayo sa pH ka-backyard. So, ang ilalagay ko dito is maglalagay ako ng 20 ml. 20 ml. Oh, sobra. 20 ml yan. Ang solution A. 20 ml po solution A. Then 20 ml na solution B. So ating i-mix muna. Then after dyan, kukunin natin ka-backyard yung kanyang EC na naman. Kung nakaabot siya sa 1.2. Mix natin and then kunin natin ulit. So remember nyo, ang EC po ng reading ng rainwater po ka-backyard ay 12 po. So compare po sa flowing 700, napakalayo. So ang advice po mga ka-backyard, pumili kayo ng water na mas maliit yung ppm or maliit yung EC. Para doon lang kayo sa standard from 1,200 EC to 1,600 EC. Or sa ppm niyan, andun lang sa 600 to 800 ppm lang pala. Kung sa ppm ang gamit nyo. Pero nakasanayan ko na kasi yung EC at nakita ko na yung result. Kaya nag-EC po ako. Yun na po yung ginagamit ko ka-backyard. Kaya mas preferable po ito kasi mas dali po ito i-calibrate. At saka mas matagal yung more than, I think 2 months, no? 2 months ako nag-calibrate po nito. Actually, sometimes 3 months. Kasi yung reading hindi pa rin malayo sa backyard. Gamit ko po ito. Ito po ay magsi 6 months na sa akin or almost 7 months na po. Kaya po, mas mainam po kapag ganito yung gamitin nyo. Huwag na kayo nung yellow at saka white. Dami kong nabili nun, sayang lang. So, read natin ulit ka backyard. So, andun siya sa 830, 840. So, kulang pa ito po. So, dagdag tayo. Dagdag ako ng 10 ml. Yung matagal ka backyard yung pag ng solution, pag timpla, pag mix. So, i-mix natin ito. Para maka-follow po kayo mga ka-backyard. So ito na po yung gagamitin natin sa ating solution po sa ating mga lettuce. Full strength na ito lahat. Wala na pong half strength dito ka-backyard. Para mas maganda, mas much as possible maka-less tayo ng work. So kunin natin. So andun na po siya sa 1,200 o 1,250 or 80 o bago-bago lang nagagalaw pa kasi yung water. 1,280 82 plus 12. So ando lang po siya sa 1,900 1,290.
Okay, 1,290, 1,300. So, pasok pa rin siya sa range sa 1,200 to 1,600. So, chokes na ito. Okay na ito ka-backyard. So, ang gawin na lang natin dito, kasi ang nagamit natin na ml is 30 ml ng solution A, 30 ml ng solution B. So, maglagay tayo ng chelated iron na 30 ml din. Okay po. Kaya katanim din ito, mas mura yung yung powder niya. Mas marami kang magawa sa powder na chelated iron. So, 30 ml. 30 ml. So, yan. Bigay natin 30 ml. So, good na ito. Ito na po yun. Pwede na po itong gamitin sa ating grow box. Ito na po yung gagamitin ko. Actually, ka-backyard, nakita ko yung growth ng rainwater. Napakaganda po. Kaya as much as possible, mag-collect ng rainwater po. So, pinapakita ko lang po sa inyo ito. Compare po sa, depende anong water nyo dyan. Kasi dito sa bahay ni Mama, walang nawasa. Ito ay flowing gamit niya kasi flowing tsaka rainwater at tsaka puso. Yung sa puso naman, walang kalayuan po sa flowing. Nasa 600 pa rin, 6 to 700. So, napakataas po. Doon sa aking bahay, yung aming tap water doon, andun lang siya sa 200 plus. Or 170 to 200. So, mababa, mas maganda pa rin yun kung wala talagang rainwater. So, kung ito po ang flowing at saka puso, mas mataas yung ppm niya, mas possible po yung mas lower po na ppm or EC. Yun po yung advisable. Pero kung wala talaga, ito lang yung water meron kayo flowing, pagkuha nyo sa ppm niya, napakataas. Kasi yung EC nito is 700. So, tingnan natin yung ppm nito. Ang ppm nito, somewhere in 347. So, mataas po ang ppm nito, 347. So, yung sa EC natin is 700. So, ang goal natin dito, makareach tayo ng 2,000 to 2,500 EC. So, lagay ako ng solution B. Solution B is 60. Alam ko naman ka-backyard yung ginagawa ko kasi matagal ko na itong ginagawa. 60. 70 na lang. Lagyan natin ng 70 ml. Hindi ko rin alam ilang liter ito. So, nagtansya lang ako ka-backyard. Ginagamit ko lang kung padahan-dahan na ma-reach ko yung EC po na 2,000 to 2,500. Pero yung goal ko talaga is 2,200 to 2,300. Kasi yun yung nakita ko na result. Na kahit mataas yung EC nito or ppm nito, malaki pa rin yung lettuce. So sana nakasunod kayo ka-backyard. Kung hindi man, mag-ask kayo ng question dyan sa comment below po. So 70 din ito. Check natin yung EC ka-backyard. After po nalagyan ng solution, ang reading niya po is 1,910 plus 700. 1,900 plus 700 is 2,600. Actually, nasa lampas sa 2,600. 2,600, okay na din po yun sa akin. Hindi naman din kalayuan sa 2,000 to 2,500. So, estimation lang man yun sa akin, kasi as experiment. So, 2,600 yung EC nito na mayroon na siyang solution. Kunin natin yung ppm niya. Yung ppm niya is 953 plus 340, somewhere in 1,200 ppm. Oo. Kung ppm gamit nyo, somewhere in 1,200 or 1,300.
Pero yung EC is 2,600. Ang ppm nitong water na rain is 700. So, kaya napakaganda po nito, 700. So, yun nung pinagkakaiba ka backyard. So, ito namang pH dito is 6.56, 61, 6.70. 6.70. So, pababain po natin ito hanggang ma-reach natin yung 6, malapit sa 6. Pag rainwater, wala na po akong wala na po akong pH ginagamit. Kasi yung pH niya is closely na po, nasa 6. Ito lang sa ating flowing at sa puso. So, yan po yung i-reach natin near po sa 6. Kulang pa. Kaya ito rin yung disadvantage ka backyard kapag puso or flowing, kasi kinakailangan mo nito ng marami. pH down. Kailangan nyo ng pH down kasi napaka-alkaline po nito. Napaka-alkaline. 6.10. 6.05. So, okay na po ito. 6.05 po yung last reading. Hindi kasi maklaro. 6.05. So, yun yung pH niya. So, lagyan natin siya ng ilang ml yung A kanina. Tsaka B, 70-70. So, lagyan din natin ng 70 ml na chelated iron. Huwag kayong mag-alala kung magsobra ka backyard. Mas maganda po yung sobra sa chelated iron. Kung marami kayong iron. So, ito po. Shake. Mix lang natin. So, pwede na itong gamitin ka backyard. Ito na po ilalagay natin doon sa grow box para sa transplant na po.